Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na naghatid sa inyo ng balita, pananaw, opinyon at kuro-kuro at obserbasyon sa mga nangyayari dito sa ating bansang Pilipinas. Sa umagang ito, pag-uusapan natin ay tungkol dito sa isang jet plane. Ito yung fighter jet na FA-50 na bumagsak noong gabi ng March 3. Ito ay Lunes. At noong gabi ng Lunes, nai-report na hindi nawalan yung mga piloto ng komunikasyon at parang nawala sila na parang bula dahil sila po ay galing sa Cebu, sa Ebuen Air Base, at sila po ay rumesponde ng isang enkwentro laban sa mga CPP, NPA doon po sa Bukidnon. Alam naman natin na yung Bukidnon ay bundok, bulubundukin at saka makapal po yung gubat doon at nagkaroon po ng enkwentro at operasyon ng Philippine Army at kinakailangan nila ng reinforcement sa kadahilanan na baka na-pin down yung ating mga sundalo o kung hindi ay sila ay lumalaban sa malakas na puwersa. So kinakailangan po ng reinforcement na galing po sa ating Philippine Air Force at ipinadala po yung isang grupo ng FA-15 pero sa masamang palad nawala po yung isang fighter jet at kinabukasan nalaman na lang at natunton kung nasaan bumagsak yung fighter jet at nakita na patay yung dalawang piloto. At yung isang piloto po ay major na ang rangko at siya po ay graduate ng PMA at saka graduate ng flying school, major na. Yung isa naman, yung co-pilot ay isang first lieutenant at ito sana ay ikakasal na after 2 weeks at ayun na nga, namatay. So nagkakandak po ng investigasyon ang ating Armed Forces of the Philippines kung ano talaga ang nangyari at bumagsak itong fighter jet doon po sa Mount Kalapungan sa Bukidnon. At alam niyo, yun na nga, yung mga katawan po ay nandun pa sa Cagayan de Oro dahil ayun nga inayos at bibigyan sila ng parangal ng Armed Forces of the Philippines at yung Philippine Air Force. Kuminsan magtataka tayo at alam niyo itong mga FA-50 ay galing po sa South Korea, ginawa po sa South Korea in cooperation po at ginagawa din ng partnership po ng isang kumpanya na galing sa Amerika. Yun nga lang, ang paggagawa po ay ginagawa sa South Korea at ito po ay binili ng ating gobyerno at umabot po ng bilyon-bilyon na salapi at pesos. At meron tayong 100 ganon na FA-50 na ginagamit ngayon ng Philippine Air Force. At ito po ay ginagamit sa mga training exercises at siyempre at saka ating mga military operations na kinakailangan talaga ng tulong ng ating Philippine Air Force. At yun na nga, yun po ang una pong aksidente at nangyaring hindi kanais-nais at ito po ay nagkaroon po ng dalawang piloto na namatay. At nakapagtataka, maraming nagpatataka at dapat alamin ng investigasyon kung bakit hindi po naka-eject. Kasi karamihan at lahat ng fighter jets ay meron silang ejection seat. Ito po yung ejection seat, pag alanganin na po na mag-crash landing na yung jet, kinakailangan parang handbrake yan or isang pipindutin mo lang at ikaw ay
lalabas na doon sa cockpit mo at paglabas mo, madedeploy ka agad yung parachute at ikaw na piloto ay may liligtas pagbagsak sa lupa. So nakapagtataka po kung bakit hindi nagawang ipindutin o gamitin yung ejection seat. Pero anyway, ito naman ay nagkakaroon po ng isang investigasyon, masusing investigasyon ng ating mga investigador sa Philippine Air Force at sa ating mga investigador ng Armed Forces of the Philippines. So malamang yung mga taga South Korea na gumawa ng itong aeroplano na ito ay pwede silang tawagin para makita yung wreckage, yung lugar, para makita lahat yung ebidensya kung bakit hindi nag-eject po yung mga piloto at hindi na-deploy. At meron naman mga black box at saka mga paraan at instrumento o tools, equipment na nandun sa aeroplano o fighter jet para malaman kung ano yung pinag-usapan, kung ano yung activity at kondisyon ng jet plane bago siya ay bumagsak. So, nakakalungkot po dahil mahal po itong mga jet planes at siyempre mas mahal po yung ating mga namatay na mga piloto. At ako po ay nakikikondolence sa mga bereaved family ng kanilang itong mga piloto na ito. At ang masaklap dito ay yung isang piloto, yung co-pilot, ay ito po ay taga Cordillera at sa tingin ko isang Ilocano din. At ayun na nga, alam nyo naman, Ilocano ako at malapit po yung ang mga taga Cordillera sa mga taga Ilocos po. Dahil para kami magkakapatid na yan at ako po ay nalulungkot lalo na at malapit nang ikakasal yung opisyal na yon. So, hindi natin malaman kung ano ngayon ang kalalabasan ng investigasyon, pero ang importante dito ay maganda naman ang resulta ng operasyon. At ang pagkaalam ko, later on the day, dahil may nakausap akong isang opisyal ng Philippine Army, namatay po yung pinakamataas na leader po ng CPP-NPA na nag-ooperate po doon sa area ng Bukidnon. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan, pero marami po yung casualties ang ating kalaban doon, yung CPP-NPA. At ito po ay nagbunga po dito sa mga ating mga magigiting na sundalo at siyempre meron din kontribusyon ng ating Philippine Air Force nagresponde dito sa enkwentro na ito sa gabi ng Lunes last week, March 3, 2025. So yun lang po ang balita ko ngayong araw na ito at sayang yung ating nasawing mga piloto at sana mapayapa sila at kanilang mga pamilya ay masuportahan din ng ating Armed Forces of the Philippines. Salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Bye!